Sabi ni Paul, "Dearly beloved, avenge not yourselves." Huwag niyong ipaghiganti ang inyong mga sarili, but rather give place unto wrath. Sinabi niya ito because it is written, sabi niya, "Vengeance is mine. I will repay, saith the Lord." Mahirap talaga, mga kapatid. Madaling sabihin ito sa mga taong hindi nakakaranas ng injustice. Madaling sabihin ito na sa Diyos na lang ipagkatiwala ang lahat. Para dun sa mga taong hindi nakaranas ng pananakit, hindi nakaranas ng pag-alipusta, madaling sabihin. Pero para sa mga taong winasak, mga taong sinaktan, mga taong inapak-apakan, mga taong inapi, ang pagpapatawad ay hindi ganun kadali. That's why God told us today, tonight, the word vengeance is mine. Because vengeance is not just about hurting other people that hurt you. But for some, sa iba, ang vengeance, ang paghihiganti, it is their silent treatment to themselves. Parang ito yung paraan para gumaling sila. Ito yung paraan para makahinga sila. Ito yung paraan para lumuwag yung pakiramdam nila. Vengeance, paghihiganti. Para sa iba naman, this is just bitterness, kapaitan. Minsan gustong-gusto natin nakikita, mga kapatid, yung failure ng iba. Lalo pag meron kang revengeful spirit. Gusto mo nakikitang nahihirapan yung taong nanakit sa'yo. Gusto mong nakikita yung taong umargabyado sa'yo na they are falling and they are receiving consequences. Masaya tayo na nakikitang nadadapa sila, masaya tayo nakikitang nahihirapan sila because of what they did to us. Pero ang sabi ng Biblia, we are not called to revenge. Hindi tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo binigyan ng Diyos ng faith, hindi tayo sinave ng Panginoon just to take revenge. Because God is the judge. He is not just a judge, but He is a just judge. He is a righteous judge. And vengeance for God is holy. Pag tinignan mo maigi, pag inobserbahan mong maigi, and if you're going to take it closer and deeper, mga kapatid, ang vengeance, ang revenge, ang definition ng tao sa revenge is different from the definition of God sa revenge. Only God can take revenge, but a holy revenge. Only God can do that. Tanging Diyos lang ang makapagbibigay ng pagganti, na ang pagganti na yon ay galing sa kabanalan. Everybody say amen. Kasi pag tayo ang gumaganti, it is the source of that revengeful spirit is the lust, the flesh. Kapag ang Kristiyano ay natutong magpaubaya sa Diyos, makakamtan niya yung tunay na kapayapaan. Papasok din yung spiritual maturity at magiging malalim yung pagtitiwala niya sa katarungan ng Panginoon. Meron pong katarungan ng Panginoon. Kapag natuto kang magpaubaya sa Panginoon, mas lalalim yung tiwala mo sa katarungan niya. Kaya sa Biblia, mga kapatid, maging si Apostol Pablo, bagamat siya ay isang magaling na abogado, tinuruan niya ang mga mananampalataya, "Dearly beloved, avenge not yourselves."
but rather give place unto wrath. Bigyan daw natin ng daan yung galit ng Panginoon. So parang sinasabi niya na your way might not be or will not be the same as the way of God. Yung hirap na gusto mong ipataw doon sa taong gumawa ng mali ay maaring mas magaan pa yan kesa doon sa kayang ipataw ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul, give place unto wrath. Bigyan mo ng daan ang galit. Galit nino? Galit ng Diyos. Hindi galit ng tao. Kasi pag tayo ay gumaganti, kinukuha natin yung karapatan ng Diyos. Ulitin ko, we are talking this kind of subject na parang may pagtatalo sa isip natin. Kasi nga sabi ko, iba-iba tayo ng karanasan, iba-iba ang ating napagdaanan. Maaring madali lang ito para sa iba, pero sa mga tao na mayroong karanasan, hindi ito ganun kadali. Pero pakinggan niyo lamang po mga kapatid, na kapag tayo ay gumaganti, kinukuha natin yung karapatan ng Panginoon. Ang sabi niya, vengeance is mine. Inako niya yon. Sabi ng Panginoon, this is mine. Wala itong pagkakaiba doon sa pagkalikha ng Panginoon sa Tree of Life. Doon sa Book of Genesis, na ginawa niya ang lahat, at pagkatapos ang gawain ng lahat, meron siyang itinanging isang puno. Ang sabi niya ito, huwag niyo itong kakanin ng bunga nito. So, ibig sabihin, pag ang Diyos nagbibigay ng babala ng isang bagay ay Kanya, banal yun. Amen. Kaya lahat ng bagay na nagbibigay ang Diyos ng pag-ako niya o yung ownership, kinukuha niya doon sa isang bagay na yon, meaning to say, may kabanalan doon. Kaya nga mapansin mo, yung sinuway nila yung puno na bungang ipinagbabawal, kinuha, may consequence. Nakuha niya? Nagkaroon ng consequence. Ito, sinabi niya mismo, He said, vengeance is mine. Huwag mong kunin. Pag kinuha mo sa kanya yan, may consequence sa part mo. Kasi holy yun eh. You are making yourself as a judge na. Ikaw na ngayon yung hukom. Kasi kinuha mo sa kanya yung karapatan niya na maghiganti. Dahil kinuha mo yun, so you are making yourself now a judge. At parang sinasabi mo sa sarili mo na, hindi naman sapat yung gagawin ng Diyos. Ako na lang ang kikilos. Ako na lang gagawa. So kinuha mo na kasi yung karapatan niya. So para mong sinasabi na, alam ko, hindi sasapat yung gagawin ng Diyos sa kanya. Gusto ko yung talagang malumpo siya eh. Gusto ko yung talagang gumagapang siya eh. Pero nakita mo parang patawa-tawa pa. Kaya kinuha mo yung karapatan ng Diyos. Ginamit mo yung bagay na hindi sa iyo. Alam niyo yung tawag doon? You simply want to control the outcome. Simple lang. Gusto mo lang makontrol yung resulta. Gusto mo ikaw yung masusunod sa resulta. Kaya sabi mo nga yung simpleng pagkatisod, natisod siya, parang hindi ka pa kontento. Sana, hindi lang natisod, kundi nabangga. Kasi, you think na yung nangyari is just kulang doon sa makompensate yung ginawang mali sa iyo. Hindi ka na satisfied doon sa nangyari sa kanya. That's why you are taking revenge kasi gusto mo yung output niya, yung outcome niya, gusto mo yung ayon sa desire mo. Yung gusto mo. Ang gusto ko, hindi lang yan matisod. Gusto ko mabangga talaga yan. Malumpo. Ganun yung kalupit yung kaisipan natin, mga kapatid. At gusto nating madaliin yung hustisya.
Dahil nga, medyo mabagal eh. Parang, ginawa niya sa akin, parang, parang walang nangyayari sa kanya. Eh nga, ako na nga gaganti. Gusto mo ma-expedite yung justice. Ang paghihiganti po ay bunga ng pag-iisip na parang iniisip mo, walang consequence. Walang consequence na nangyayari sa kanya sa kabila ng ginawa niya sa akin. Nakukuha niyo po ba ako? So may ginawang kasalanan sa iyo. And you are thinking, the law of righteousness is, may ginawang mali sa iyo, dapat may parusa sa kanya. Yun yung nasa isip mo. Pero natatagalan ka. At pumapasok na sa isip mo na, baka walang consequence na mangyari. Alam niyo po, merong consequence. Pero hindi ikaw ang magbibigay. Pero tayo, dahil kinuha natin yung right niya na maging judge, gusto natin kung ano yung consequence na gusto natin, yun ang gusto natin ipataw. Kaya nga, kinuha mo na nga eh. Ikaw na yung nag-judge eh. May consequence po ang lahat ng bagay. Lalo't kasalanan. Pero hindi tayo ang nagbibigay ng consequence. Ang Panginoon. Kaya vengeance is like you are trying to heal yourself without God. God is our healer. Ang Diyos ang manggagamot natin. Pero pag ikaw ay gumanti na, para mong sinasabing gusto kong masatisfy yung magbigyan ng justice yung ginawang injustice sa akin. Gusto kong masatisfy ako. Pero you are making yourself healed without God. Ikaw ang God, ang healer. Tapos ginamot mo ang sarili mo na wala yung doktor mismo. Ano sa tingin mo? Nag-una-una ka. Ginamot mo yung sarili mong sakit. Baka na-infeksyon ka, o baka hindi mo na-inom yung tamang gamot. Nagkaroon ng komplikasyon, yung mga iniinom mong gamot, hindi naman para doon pala yun. Because you're trying to heal yourself. Kaya lumalabas, dumadami yung sakit mo. Kaya dati, naghiganti ka lang, pero pansin mo, hindi na paghihiganti, hindi na espiritu ng paghihiganti nasa isipan mo at sa'yo. May bitterness na, may hatred na, lahat naman yun, ugat lahat yun dun eh. Nag-uugat lang naman lahat yun dun eh. Amen. Pero alam niyo ba mga kapatid, minsan, ang paghihiganti, makinig po kayo, ito ay minsan nagdi-disguise as unbelief. I-absorb nyo. Revenge or vengeance is disguising as unbelief. Sa part natin bakit? Kaya ka gumanti kasi hindi ka naman naniniwala si Lord ang judge eh. Kaya ka gumanti kasi gusto mong makontrol yung outcome. Kaya ka gumanti kasi sa tingin mo walang consequence yung ginawa niyang mali sa iyo. So, ano yun? Unbelief yun. So, minsan, tinatago natin siya sa itsura ng katwiran. May mali kang ginawa eh. Kaya kita ginantihan kasi mali yung ginawa mo eh. O tama naman yun, mali yung ginawa niya. Pero yung paghihiganti ba ay sa atin. Pero nakadisguise siya as righteous, as tama, kasi nga may ginawang mali sa iyo. Pero kung titingnan mo, yung act, bago ka mag-act, na gumanti, nasa isip mo, na process mo na hindi ka naniniwala na ang Diyos ay gagantihan siya. Kaya it is sometimes disguised as unbelief. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Tayo pa naman makatwiran. Ang tao pa naman mahilig mga twiran. At ang katwiran ay parang totoo. Parang tama din. Oo. Lalo pag tayo nasasaktan, pag tayo ay naargabyado,
Walang tama sa kanila, ikaw yung tama. Yun ang nasa isip mo. Nasaktan niyo ako eh. Kayo ang mali, kayo ang nanakit eh. Ako tama. Ganyan ang palaging isipan ng taong nasaktan. Kaya gaganti. Bakit? Siya yung tama, mali yung iba. Pero hindi eh. The moment na you take, you get the credit of being the judge, mali ka na kagad dun eh. Ulitin ko, sabihin mo, Pastor, madaling sabihin yan kasi hindi naman ikaw yung nasa posisyon namin eh. Oo, tama ka. Naiintindihan ko yan. Nangyayari din sa akin yan. Pero meron pa bang hihigit sa salita ng Diyos? May hihigit pa ba dito? Eh kahit ako nire-rebuke nito eh. Kaya kung sasabihin mo, this is not true, then all of the scriptures are not true. Because it's word by word. In Ecclesiastes chapter 12 verse 14, Ecclesiastes chapter 12 verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing. Hindi lang yung hayag, pati yung sekreto na ginagawa ng tao, mahahayag yan pagdating ng paghuhukom. Whether it be good or whether it be evil. So ngayon, ang taong mapaghiganti, dito ngayon, lumalabas na hindi siya naniniwala na ang Diyos nga may tamang paghuhukom, may tamang panahon ng paghuhukom. Eh dito, this is very assuring mga kapatid. Tingnan nyo maigi, this is very assuring. Binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon. Bawat bagay na maliliit o mga malalaking bagay, every secret thing, small or big, basta sikreto, mabuti man o masama, na ginawa mo yun sa sikreto, huhukuman ng Diyos yan. Mayroong tamang panahon. Kaya lang, kailan? Eh nagmadali tayo. Kasi nga, ay paniniwala natin, now na. Now niya ako sinaktan eh. Now niya siya dapat magkaroon ng consequence. Kaya lang, magkaiba kasi ang kalendaryo natin at kalendaryo ng Diyos eh. Every secret thing. Ibig sabihin ng Diyos pala nakatingin sa mga secrets. Every secret thing. He will judge. Every secret thing. Eh yung pa kayang sinaktan ka, eh yung pa kayang ginawan ka ng mali, marami nakakita, maraming nakaalam, secret pa ba yun? Di na eh, namin nakaalam eh. Eh yung secret nga, huhukuman eh, yung pa kayang hindi secret. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung sekreto nga na walang ibang nakaalam talaga, huhukuman ng Diyos, yung pa kayang nalaman ng iba. Nakalimutan na siguro ng iba, pero ang Diyos hindi nakakalimot, mga kapatid. Hindi nakakalimot ang Panginoon. Hindi naman pwede kasi i-update tayo ng i-update ng Panginoon, ikatuking ka. Anak, huwag kang mag-alala, yung ginawa sa'yo nung kahapon, alam ko yun, ha? Hindi naman palaging, di ba, may email o may text sa atin si Lord na, oh, don't you worry, I saw everything. I will judge even the secret things. Hindi naman, kaya nga dito, tinuturo sa atin mga kapatid. Amen. Tandaan po natin, tayong mga tao, we are emotionally driven. Yun ang nature natin eh. Driven by emotion. Di ba? Yun tayo eh. Kaya pag tayo ay nasasaktan, ang senses natin, yung emotions natin, yun yung nagre-react. Minsan may mga taong nauuna emosyon bago, ano ba tawag doon? Reception? Anong tawag doon? Perception. Siyempre, ginawan ka ng masama, nasuntok mo tuloy. Oo. Nagdilim ang paningin ko eh, kaya nasuntok ko siya eh. Eh wala, minor de edad yung nasuntok mo. Hindi kasi kinukulit niya ako, pastor eh. Ang kulit niya talaga, pastor, nasaktan na nga ako, hindi nasuntok ko siya. Kung titingnan mo, tama. Kinulit ka, kaya nasuntok mo.
Ang tanong, yung sa perception, hindi mo naisip na yung sinuntok mo, minor de edad. E di kulong ka. Ngayon, dumating na yung pulis. Diba? Alam mo, madami siguro pera dito, no? Wala bang... Kaya siguro advertisement yan eh. Ponsap ako. Para maraming ganun dyan. wala sigurong customer yan o kliyente. No. Balik tayo. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, we are emotionally driven. But our God is a righteous driven. So, hindi siya emotionally driven. Kahit na maglulupasay ka ngayon sa harap niya, uy, naawa ako. Kasi umiyak siya. Hindi ganun si Lord. Kasi may crocodile tears nga eh. Ang kanya ibig sabihin, may umiiyak nga pero peke eh. Kaya ang Diyos, hindi siya emotionally driven. Righteous driven siya. So when you, kahit na ikaw ay palaiyak, kahit na ikaw ay malapit sa Kanya, malambing sa Kanya, palaiyak sa Kanya, pero kung alang buhay mo ay hindi righteous, hindi siya mahabag sa'yo. Araw at gabi umiiyak to sa akin eh. Pero kahit na siya ay sinungaling, naaawa ako sa kanya. Kasi iyakin siya. Hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya maaawa sa atin dahil iyakin tayo mga Pentekostal. Maaawa ang Diyos. Una, naawa ang Diyos dahil sa kasalanan. Pero pagdating sa kaligtasan, hindi emotionally driven ang Panginoon. Righteously driven ang Panginoon. Titingnan niya sa iyo yung katwiran. Titingnan niya sa iyo yung kung ano may katwiran. Paggawa ng tama. Ang pagsisisi ay katwiran yan eh. Nagsisisi ka ng kasalanan, katwiran yan. Naku, ano ibig sabihin? We don't have righteousness. Tingnan mo sa Biblia, our righteousnesses are as filthy rags. Sabi ng Bible. So, ang ating katwiran daw ay kasing dumi ng basahan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ibinihis natin si Kristo. Kasi wala tayong bihisang maayos eh. So, si Kristo, ibinihis natin. Yung katwiran ni Kristo, yung binihis natin. Kaya, ang Diyos, nakakatingin sa atin ng diretsyo, nakakapag-minister sa atin, kasi ang bihis-bihis natin ay katwiran ni Kristo. Nakuha niyo po, mga kapatid. Kaya ang Panginoon, nakatingin sa atin, He is not just emotionally driven, kundi righteous driven siya. Ang tinitingnan niya sa ating katwiran. Kaya, kung ikaw ay merong karapatang gumanti dahil sinaktan ka, pero pinigilan mo at sinabi mo, sabi ng Panginoon sa akin, vengeance is mine. Kaya hindi kita sasaktan, hindi kita gagantihan. Pero ang Diyos ang gaganti sa'yo. Yun ang sabi niya. The moment na sinasabi mo yon, you are righteous driven. Bakit? Ang pagsunod ng Word of God kasi righteous yan eh. So sinunod mo yung Word of God, kaya yun ang nangyari. Naging righteous driven ka tuloy sa harap ng Panginoon. Bagamat nagpupuyos ka sa galit, bagamat gusto mong gilitan ng liig, nagagalit ka, pero kinontrol mo. Sabi ng Apostol Pablo, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Ibig sabihin, bigyan nyo ng daan ang galit ng Lord. Naku, ano yung ibig ko sabihin, mga kapatid? Yung bang galit na galit ka na nasa korte ka, galit ka na doon sa gumawa ng mali sa iyo. Hindi naman ikaw yung magsasabing, gusto ko judge, ano yan eh? Gusto ko putulan ng ulo yan. Hindi naman ikaw magsasabi nun eh. Sino ang magduhos ganon? Ang judge. Alam ng judge na ikaw ay inapi. Alam niyang ikaw ay inalipusta. Pero hindi ikaw ang magbibigay ng consequence. Sabi ng judge, ako na, alam ko yan. Nakita ko lahat, may ebidensya. Ako ngayon na magpapataw ng consequence. Disiplina yun sa atin, mga kapatid eh. Kasi kung ang gagawin natin, hayaan tayo ng Panginoon, ginawan ka ng mali, sige, suntukin mo. Ginawan ka ng masama, sige, gawin mo rin ng masama. Wala, chaos tayo. Kasi walang taong hindi marunong manakit ng kapwa. Bakit? Kasi ang tao ay emotionally driven. Bago mag-isip yan, pag naramdaman yan, nagdidesisyon yan gamit yung emosyon. Amen? Tingnan mo, subukan mo yung bata. Apakan mo yung paa, apakan niya rin paa mo.
kalabitin mo, kakalabitin ka rin niya. Diba? Ikaw nga eh. Nabangga ka lang, parang, di ba? O, nagawan ka ng masama, nag-iisip ka rin, gantihan kita. Kasi ganoon tayo eh, emotionally driven tayo. Pero ang Panginoon, hindi ganoon. Everybody say amen. Gumaganti tayo dahil nasaktan tayo. Pero ang Panginoon, humahatol siya, hindi dahil nasaktan siya, kundi dahil banal siya. Ang hinahatulan ng Diyos ay yung hindi kabanalan. Pero ang banal, hindi hinahatulan ng Diyos. Ang hinahatulan ng Diyos ay yung hindi kabanalan. Ano ba ang kasalanan? Kasalanan, hindi kabanalan yan eh. Kaya yun ang hinahatulan ng Diyos, yung kasalanan. Kaya nga ang Panginoon nung dumating sa atin, mga kapatid, namatay siya para mapaghiganti niya tayo. Ako niyo ibig sabihin, siya yung namatay sa krus, imbis na tayo ang mamatay, siya ang namatay sa krus, para ano? Para yung katwiran ay maisuot natin. At pag suot-suot natin yon, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ang hahatulan ng Panginoon ay yung gumagawa ng katampalasanan. Everybody say amen. Kaya pag tayo ay gumaganti dahil nasaktan tayo, si Kristo, nung maghinagupit ng latigo, nakikiliti ba siya? Ay, dito ba sa kabila? Sa kabila naman. Diba? Hindi naman, diba? Nasasaktan siya. Pero, sa tingin nyo, diba, dami nag-iisip ito, isang pitik lang yun eh. Pwedeng lahat yung patay. Diba? Isang pitik lang nun, putol ang kamay nung humahagupit sa kanya. Diba? Pwede yun. Pero ginawa ba ng Diyos? Hindi. Kahit sinasaktan na siya. Kasi, ang naging bunga ng kanyang pagtanggap doon sa ginagawa ng tao sa kanya ay yung ano, bukod sa kaligtasan, biyaya. Yung nangyari sa Diyos na pananakit, ang naging katumbas nun, biyaya sa atin. Kasi kung pumalag si Kristo nun, walang biyaya sa atin. Ang papilasaktan niyo ako, ha? O, wala. Hindi siya pumalag. Kaya ang naging bunga nun, mercy sa atin. And grace, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Kaya ang vengeance is, fleshly driven siya eh. Fleshly driven. Galatians chapter 3 ba yun? Yung lahat ng bagay na yan, are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Verse 4. Have you suffered so many things in vain, if it be at the end? Sunod, next. Yan. Ano sumunod? Sige. 9 yata yun eh. Ayan. Next. Ayan. Sige pa. Hindi pala yan. Hinahanap akong word eh. Hindi pa. Sige pa. Sige pa. O, diba? Sige pa. Sige pa. Sige pa. Wala dyan, diba? Wala dyan. Sige, sunod na tayo. Patanda na yung pastor ninyo. Okay. Kasi ang gusto ng flesh is manumbat. Ayan. Trabaho ng flesh yan, manumbat, manira, manakit, gumanti. Ayan. Gusto ng flesh yan. Pero ang espiritu, iba ang gusto niya. 6:7-9, Galatians, sige nga. Be not deceived, God is not mocked. Yan, whatsoever man doeth, soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yung sinasabi ko, kapag ang flesh, kaya nga ang vengeance is
rooted siya sa flesh. Fleshly siya. Kasi pag spirit naman, tinan mo pag nasaktan ka sa espiritu, ano bang pagganti mo? Hindi ka na pwedeng gumanti ng Pag gumanti ka ng nanumbat ka, flesh yon. Pero baliktad ang spirit. Ang spirit, iba. Meekness ang kapalit nun. Pag ang spirito, ang makikita, meekness, di ba? Yung fruit of the spirit, di ba? Love, joy, peace, long-suffering, meekness, long-suffering, forgiveness. Yun yung gusto ng spirit. Ang gusto naman ng flesh, pag sinaktan ka, manumbat ka, manakit ka, gumanti ka, magkaroon ka ng hinanakit, sama ng loob. Gusto ng yung flesh yan. Pero ang spirit, iba. Kaya magkaiba sila, mga kapatid. Kaya, huwag nating isipin na ang Diyos ay parang, alam niyo mga kapatid, minsan sa tagal kasi parang sasabihin natin na, justice delayed, justice denied. Yan yung karamihan na sinasabi. Dahil ang hustisya ay matagal, ibig sabihin nun, nadidinay yung hustisya. Hindi po ganun sa Panginoon. Yes, justice might be delayed, but it is never denied. Kasi sabi niya, vengeance is mine So may panahon. So nadidelay lang. Kailan yung panahon, Lord? Ay, hintay ka. Diba? Sa korte nga, mga kapatid, ang tagal lumabas ng mga desisyon. Ang tagal lumabas ng mga, diba? Ang tagal ng hearing. Diba? Ano bang kaso mo? Illegal possession of ugly face. Oh. Sobrang kapangitan, kinasuhan. Hindi naman yan. Wala namang ganon. Diba? May ganon bang kaso? May ganon ba sis? Kaso? Wala na. Pag mayroong nakulong na ganon, mga kapatid talagang maraming magwewelga, mga kapatid. Alam niyo po, ganito yan. Ang forgiveness po, hindi ibig sabihin na kinukonsinti natin ang kasalanan. When we forgive the person sa kanyang offense sa atin, hindi ibig sabihin kinukonsinti natin yung kasalanan niya. Hindi ibig sabihin kinukonsinti natin yung ginawa niya sa atin. Hindi rin ito pagpe-pretend na para bang walang nangyari. O sinabing, pinapatawad na kita. Parang, ganun kadali? Nagawa niya yun? Parang walang nangyari? Hindi. Hindi ibig sabihin na kinukonsinti mo, hindi ibig sabihin na parang walang nangyari. Alam nyo, pag kayo ay nagpapatawad, pag tayo nagpapatawad, pinapalaya natin ang ating mga puso. Kasi puso yung tinatamaan doon, nasaktan tayo Hanggang sa mabuo dyan yung bitterness, yung hatred, kaya gumaganti tayo. Pero pag nagpatawad tayo, para mong pinakakawalan yung puso mo. Nakakalaya siya, mga kapatid. Yung freedom of hearts, mga kapatid. Ang forgiveness po, ay hindi po siya removal of accountability. Halimbawa, ganito po. Ang Panginoon, pinatawad ba kayo? Pinatawad ba tayo ng Panginoon? Okay. Lahat ng pinatawad, magsabi ng amen. Okay. Ngayon, pinatawad ka ng Panginoon. Tapos, dahil pinatawad ka ng Panginoon ngayon, gumawa ka ng kasalanan bukas. Tanong, yung pagpapatawad ba ng Diyos sa iyo ngayon ay epektibo sa paggawa mo ng kasalanan bukas? Pinatawad ka ngayong gabi. Gumawa ka kinabukasan ng kasalanan. Yung bang pagpapatawad sa iyo nung nakaraang gabi ay siyang epektibo pa rin sa pagpapatawad sa iyo sa kasalanan ginawa mo kinabukasan? Of course not. Kasi pag sinabi mong oo, di unconditional, eternal security ang doktrina natin. Na nung ikaw maniwala sa Panginoon, ligtas ka na, kahit gumawa ka ng kasalanan, ligtas ka na. Ay, hindi ganoon. Magiging unconditional eternal security ang doktrina natin. Hindi yun. Humingi ka ng tawad ngayong gabi sa kasalanan mo. Kinabukasan, nung gumawa ka ng kasalanan,
ay, carried na yung Lord. Kasi, kagabi, napuspos ako. Grabe nga yung iyak ko sa'yo, Lord eh. Kita mo, Lord, naglupasay pa nga ako, Lord eh. Hindi yun. Kasi, ang forgiveness is not removal of accountability. Pinatawad ka ngayon, manatili kang humihingi ng tawad hanggang sa mga sumusunod na araw ng buhay mo. Hindi po pwedeng humingi na ako ng linggo eh. Hingi na naman ako. Ano pa ulit-ulit, Lord? Kasi paulit-ulit yung kasalanan natin eh. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin. Yun yung forgiveness. Kaya halimbawa, may ginawang mali sa akin yung kapatid ko. Talaga mali. Kasi sabi ko, Brad, sige. Sabihin mo man hindi, umamin ka o hindi, pero pinapatawad na kita. Sa ipaningin ng marami, grabe naman si Pastor. Pinalagpas niya lang yun. Grabe naman si Pastor. Parang walang nangyari sa kanya. Parang walang ginawang masama sa kanya, pinatawad niya kagad. Kasi ang una kong ginawa, nung pinatawad ko yung kapatid ko, pinalaya ko yung puso ko sa anumang uri ng bitterness. Pero nung sinabi kong pinapatawad ko siya, makinig po kayo, hindi ibig sabihin, tinigil din ng Diyos o tinanggal ng Diyos ang accountability niya. Okay niya? Hindi ibig sabihin, absuelto na din siya kay Lord. Dahil pinatawad ko siya, absuelto na siya kay Lord. Hindi ganoon. Hindi nga removal of accountability ito eh. Ang forgiveness is not for the person who you forgive. The benefit of forgiving is to the one who forgives. Yung taong nagpatawad, yun ang nagbe-benefit ng forgiveness, hindi yung pinatawad. Nakuha niyo po ibig sabihin. Kasi pinatawad kita, hindi na kita babagabagin, pinatawad na kita, pero ano yung sinasabi ng Biblia? Kaya ako nagpatawad kasi yung sinasabi ng Biblia, bigyan mo ng daan yung galit. Kaya ako nagpatawad kasi binibigyan ko ng daan yung galit ng Diyos. Kasi kung hindi ako magpapatawad, ang binibigyan ko ng daan yung galit ko. Pero nagpatawad ako parang, sige Lord, ginawa na ko ng masama nito Lord, pero sige Lord, gawin mo ang gusto mo sa Kanya, pero pinapatawad ko siya. Parang, I will turn my back dun sa tao. Tatalikuran ko siya, I will forgive him, I will forget all what he did to me, tatalikod ako kasi bibigyan ko ng daan yung galit ng Diyos sa Kanya. Naku niyo ibig ko sabihin. Kaya ang forgiveness is not removal of accountability. It's the freedom of your heart. It is inviting peace in your heart. Everybody say amen. Ano naman yung pagkakaiba ng reconciliation? Sige, meron bang gustong sumagot? What's the difference of forgiveness and reconciliation? Ikaw, sister. Yung forgiveness po, pwede kang magpatawad kahit yung pinapatawad mo hindi humingi ng tawad sa'yo. Yung reconciliation po, magbabati kayo, parang two-way yung forgiveness. Ako sa'yo. Ako tinanong mo. Ako nga nagtatanong eh. Tinanong. Sige. Pero may punto siya. May punto. Malapit na. Okay. Yes po, Pastor, yung reconciliation is relational. It has to be from the two person na nagpatawad at nagpapatawad. Parang yung sabi na two-way. So, kailangan both parties to be reconciled. Unlike yung forgiveness is just internal. It's just for you. Parang pag nagpatawad ka na, that's on you lang. That's for your peace of mind. Okay. For the peace of Okay. So nakuha ko yun. Sagot ninyo. Tama yung sagot ninyo. Na it should be both, parang parehas, na may effort sila. Tama yung sinabi ni Sister Evelyn. Pag nagpatawad ka kasi, kahit hindi humihingi ng tawad yung taong nakasakit sa'yo, pwedeng manggaling yung pagpapatawad sa'yo. Nang walang effort yung kabila. Sa'yo galing yun eh. Nagpatawad ka. Pero pag sinabing reconciliation, kailangan may pasok doon yung repentance.
pasok doon yung honesty, pasok doon yung accountability. Kasi ganito yan eh. May mga tao na pinatawad mo na, pero hindi mo na pagkakatiwalaan. Tama? Meron kayong taong pinatawad, di ba? Pero hindi mo na pagkakatiwalaan. Ano ibig sabihin nun? Forgiveness lang ang nangyari. Walang reconciliation. Kasi hindi na siya trustworthy eh. Ang reconciliation can only be effect doon sa may trust, may honesty na umiiral sa dalawa. Pero ang isa man doon, hindi na, ka na mapagkakatiwalaan. Pinatawad ka na, pero hindi ka na mapagkakatiwalaan. Kaya kayo, may mga tao kayong pinapatawad na, pero never nang bumalik yung dati mong tiwala sa kanya. Kasi ang nangyari, forgiveness lang. Walang reconciliation. Ang ginawa sa atin ng Panginoon ay hindi lang forgiveness, kundi reconciliation. Amen. Hindi lang tayo pinatawad, sinuutan, binamitan pa tayo. Imagine yung siya mismo, He will come to us and sup with us. Biruin mo siya mismo, pumasok sa puso natin. Kung hindi tayo pagkakatiwalaan ng Panginoon, hindi ka bibigyan ng Holy Spirit eh. Hindi pararanas ng Panginoon sa iyong banal na Espiritu Santo. Hindi siya papasok sa iyo. Kasi wala na siyang tiwala. Pero pumasok siya eh. Ibig sabihin, trustworthy ka. Ibig sabihin, hindi ka lang forgiven, reconciled ka pa kay Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin dito yun. Tingnan natin. Meron akong dito sa verse na ito. Basahin natin ito, mga kapatid. Yan, Romans chapter 5. Uh, 2 Corinthians 5:18. 2 Corinthians 5:18, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. The ministry of reconciliation. Katalage sa Greek, mga kapatid. Restoration, favor, atonement. So, tignan niyo mga kapatid, no? So, teka lang. Ano yung pastor? Ano yung gagawin namin doon? Magpo-forgive kami and then forgive lang, walang reconciliation? Eh kung mayroong sabi dyan, may binibigyan tayo ng ministry of reconciliation. So meaning to say, our forgiveness will not just be like forgiveness lang. We could also work out with the reconciliation. Eh pastor, hindi na. Never na. Sinaktan na ako niyan eh. Iba-ibang sitwasyon yon, di ba? Sa iba't ibang sitwasyon. Maaring reconciled ka sa kanya in a certain area. Pero hindi na siya fully. Depende kasi sa karanasan natin yan, mga kapatid eh. Nakukuha niyo po ba? May natututunan ba kayo? Kasi wala lang eh. Tigilan natin to. So si Pedro, di ba? Si Pedro ay, ano ba siya? Forgiven? Forgiven and reconciled siya. Di ba nung sinabi niya na si Kristo ay over my dead body, sabi niya. Hindi niya pababayaan ng Panginoon. Tapos, tinatwa niya ang Panginoon ng 3 beses.
Di ba, kung tutuusin, ano yon? Kasalanan yung ginawa niya eh. Pero reconciled siya. Pero tanong, nung pinatawad siya ng Panginoon, bago siya ma-reconcile, meron bang process na nangyari? Ng process of reconciliation? Balikan yung istorya ni Jesus. Meron bang process of reconciliation na nangyari kay Pedro? Di ba? Pinarusahan si Kristo. Tinanggi niya, tinatwa niya ang Panginoon. Di ba? He denied Jesus Christ 3 times. Pagkatapos nun, namatay na si Kristo. Muling bumangon. Di ba? Bumalik siya sa pangingisda. Di ba? So, ngayon, tanong ko, pinatawad siya ng Panginoon? Yes, of course. Pinatawad siya ng Panginoon. Pero tanong, reconciled siya? Oo. Pero ang tanong ko, ano yung prosesong dinaanan niya bago siya na-reconcile sa Panginoon? Repentance? Tinanong siya ng Panginoon, anong sabi sa kanya? Yun yung process. Yun yung process of reconciliation. Tinanong siya ng Panginoon 3 beses din. Do you love me more than this? Anong ginawa? Parang inutusan siya ng Panginoon, if you really want to be reconciled to me, do this, and do this. Kasi ang reconciliation, mayroong process, may action. Hindi lang yung ikaw nagbigay ng forgiveness, na ikaw na pinatawad, mayroon ka rin in return na gagawin to reconcile. Kasi one-sided yung forgiveness. E paano naman yung response mo sa forgiveness? Pag nag-respond ka positively doon sa forgiveness ng Panginoon, reconciliation ang dating nun. Nakuha niyo pong ibig ko sabihin. Halimbawa, nangangaral dito, narinig mo na ikaw ay mahal ng Panginoon at pinatawad ka sa iyong mga kasalanan, magsisi ka ng iyong kasalanan. So nagsisi ka ng kasalanan mo. Pinatawad ka ngayon. Kasi nagsisi ka. Merong process of reconciliation. Nagsisi ka eh. May ginawa ka eh. Kaya pinatawad ka. So parang equal lang. Nagpabautismo ka. Process yun eh. Nakatanggap ka ng banal na Espiritu Santo. Namuhay ka ng may kabanalan. You are working for the reconciliation. At ang tumutulong din sa atin para ma-reconcile tayo, yung binasa natin kanina, mismong si Jesus Christ din. Reconciling us to Himself. Nire-reconcile niya tayo sa Kanyang sarili. Sa Kanyang sarili. Sabihin, tinutulungan niya tayo, mag-reconcile tayo sa Kanya. Kaya may Word of God na inihahain at kinakain natin, sinasalo natin, tapos nagre-respond tayo. So, nare-reconcile tayo sa Kanya. Siya din yun ang nagre-reconcile sa atin. Everybody say Amen. Kaya mayroon pong process yun. Ang Diyos, mga kapatid, marunong magbigay ng tamang ganti. Huwag niyo pong kalilimutan yan. Huwag tayong madishearten. Ulitin ko, maaring madaling ato sa iba, pero sa iba na dumadanas, maaring hindi. Pero ang Diyos lamang ang marunong gumanti ng tama. Yung sakto. Deuteronomy chapter 32, verse 35. To me belonged vengeance. Akin yan, sabi niya. And recompense their foot, pakinggan niyo, ang ganda nito, shall slide in due time. Meron palang due time. Merong tamang panahon. Madudulas yan. Matitisod yan. For the day of their calamity. Tignan nyo, ang ginamit, calamity. Pag sinabing calamity sa Pilipinas, ano yon? Bagyo, super typhoon, kalamidad yan eh. Lindol, mga yan. Sabi, for the day of their calamity, hindi lang pala slide. Hindi lang pala simpleng pagkadulas. Kalamidad ang darating sa buhay niya. For the day of their calamity. Controlled ba ng tao ang calamity? Nature yan eh. So, hindi controlled ng tao yung dumarating sa kanyang consequence na ibibigay ng Diyos. For the day of their calamity is at hand,
and the things that shall come upon them, make haste. Mabilis. Itong word na ito. Make haste. Kailan yan? Pastor, ba't ang tagal eh? Naniniwala ka ba sa Diyos? Kung naniniwala ka, huwag kang mag-alala. Minamadali niya yan. Pero may panahon kasi may due time eh. Tingnan mo, parang nagko-kontra yung haste saka yung due time. Asan naman yung due time dito? Yan, due time. Ayan. Parang ano, di ba? Yung due time tapos haste. Parang conflicting, pero hindi. Sa tingin natin, matagal. Pero nakita mo, may napansin na ba kayong ganyan? Meron na ba kayong karanasan na gano'n? Na akala nyo walang mangyayari sa kanya sa kabila ng masamang ginawa niya? Pero nung dumating naman sa kanya, yung consequence, pati ikaw nga naawa eh. Lord, kawawa. Huwag naman, Lord, kawawa siya. Nakaraan lang, nagmamadali ka. Kasi nga emotionally driven tayo eh, di ba? Oh, pero si Lord, righteous driven siya. Amen. Kaya hindi nakakalimot ang Diyos. Hindi rin siya unfair. Hindi siya nakakalimot. May tamang panahon. Amen. Sino ba sinabihan niya? Ang anghel, di ba, sinabihan, sawayin ka ng Diyos. Tignan mo, pati anghel, may kapangyarihan na yun, pero ang Diyos pa rin ang, sabihin, galit siya, pero, yung pala ang technique doon. Pag nagagalit tayo, sawayin ka ng Diyos. Ganun na lang siguro, no? Yung galit na galit ka na, sabi mo sa kanya, sawayin ka ng Diyos. Parang binigyan mo na ng daan. Alam ko, ikaw yung sabihan ganon. Ano kaya maramdaman mo nung bigla kang sabihan na, sawayin daw ako ng Diyos. Kung may pananampalataya yon, manginginig yun. Pero yung taong wala namang pananampalataya, magsama pa kayo ni Lord. Gaganon pa yun. Ang tapang nito, isip-isip. Hintayin mo lang. So, ginibigyan mo na. Bantay ka lang. Kaya nga, minsan delayed injustice, pero hindi naman nadideny. Ang delay ng judgment, mga kapatid, ay hindi kawalan ng judgment. May judgment pa rin. The Lord is not slack concerning His promise. Lagay doon. Hindi daw siya mapagpaliban sa kanyang pangako. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Kaya mapanganib yung personal vengeance. Mapanganib yan. Dahil alam nyo kung bakit. Kapag ginawa natin, sinisira natin yung puso ng Kristiyano. Yung pusong Kristiyano, nasisira yan. Kasi dahil sa bitterness, di ba ano sabi ng Hebrews chapter 12, yung pag tumubo ang kapaitan dyan, Hebrews 12:15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled, masisira. Kaya ang bitterness, mga kapatid, yan, pag tayo ay mga nag-umpisa sa mga nairapan, yan, hindi nabigyan ng pabor, yan, nagkakaroon yan ng sakit sa puso. Lumalaki sa isipan yan, magaling sa puso yan, lalaki sa isipan yan, hanggang kalaunan, hindi lang yung puso mo at isipan ang sinisira niya, pati espiritu mo, sisirain yan. Magiging revenge spirit ang meron sa'yo. At pag may revenge spirit ka na, yung prayer life mo, goodbye. Di na magpe-pray yan. Kaya siguro wala na nang pumupunta sa sa prayer o'clock. Puro revengeful spirit na siguro ang meron. Wag naman, mga kapatid. Mabigat yan sa worship. Ang bigat niyan. Hindi nakapagpupuri, hindi makapagtaas ng kamay. Palaging nakabusangot. Nakabusangot, sa simbahan ka, nakabusangot ka. Diba? Sa bahay, nakabusangot. Pati ba naman sa simbahan? Saan ka ba ngingiti? Hindi, nakangiti na ako niyan, pastor. Nakangiti ka na niyan.
Ilalayo ka niyan sa presensya ng Panginoon. Pag sa simba, alam niyo mga kapatid, hindi naman sa pag-ano, pero look for a community wherein you find peace. Sige, hanap kayo ng komunidad na mayroong kapayapaan. Sige, sabihin nyo, name the community. Meron ba? Bingguhan? Wala doon. Madyungan? Wala doon. Sugalan? Pasyalan? Hindi. Walang kang ng kapayapaan doon. Hindi na maubos pera mo doon. Ano pa? Wala. Pero tanging isang institusyon lang sa mundo, tinatag ng Panginoon, na ang lugar na yan, ang komunidad na yan, ay puno ng kapayapaan. Simbahan. Totoo yan. Simbahan. Kaya ito simbahan natin, gaganito-ganito lang ito, pero malamig dito. Di ba? Kaya mga kapatid, pag tayo ay nagtitake ng personal revenge, uubusin ito yung spiritual energy mo. Wala ka na ng energy nung nakaraan. Naubos pa tuloy. Depleted ka na. Sagad na. Wala ka ng spirituality, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, kaya minsan, kahit may ministry, makinig po kayo ha, minsan kahit may ministry tayo, emotionally exhausted tayo. Sasabihin, kasi dami ko kasing ginagawa sa church eh. Sino bang hindi? Dami ko kasing ginagawa sa church, kaya pagod na pagod ako. Emotionally, pagod na ako. Physically, pagod din ako. Alam niyo mga kapatid, minsan, kaya ang tao ay emotionally, mga may ministry, minsan kaya emotionally exhausted sila, hindi dahil sa ministry, kundi dahil may bit-bit silang galit. Pag may bit-bit kang sama ng loob dyan, kahit nga wala kang ministry, emotionally exhausted ka eh. Kaya wag niyong gamitin na dahilan ang ministry para sabihin niyo na legal ang inyong emotional exhaustion. Hindi po yan totoo. Pag may galit sa puso mo, bitterness, kapaitan yung puso mo, emotionally exhausted ka talaga. Kaya sa psychology, mga kapatid, pag meron tayong kapaitan, nag-i-increase ng, di ba? Pag tayo ay may bitterness, pansinin nyo, yung stress hormone mo dumadami. Pag ang stress hormone mo ay dumadami, nagkakaroon ka ng revenge obsession. Parang, dahil stress ka eh. Tignan mo ang stress, taong stress. Bakit ang taong stress ay magagalitin? Bakit ang taong stress ay bugnutin? Kasi nga, yung stress hormone niya marami. Konti yung masayang hormone niya. Kaya I doubt yung mga nakasimangot yan, hindi ko alam kung stress sa buhay yan eh. Pero totoo mga kapatid, tingnan nyo maiging katabi nyo, kung nakasimangot yan, stress yan. Pag stress yan, hindi mawawala sa isip at puso niyan, maniwala kayo, yung revenge obsession. At nagkakaroon niyan ng emotional fixation, sabi ng psychology. At magkakaroon niya ng unresolved anger. Unresolved anger? Yung bang hainan mo ng masarap, galit. Hainan mo ng hindi masarap, galit din. Unresolved anger. Kahit anong gawin mo, sumayo-sayo ka sa harapan niya, galit pa rin. Dalhin mo sa pasyalan, bigyan mo ng pera, galit pa rin. Ano ba magpapasaya sa'yo? Ibinigay mo ng lahat, di pa rin masaya. Unresolved anger. Hindi yun. Pero yung tao, pakainin mo ng di masarap, magpe-praise the Lord. Pag walang anger yan, pag walang bitterness yan, kahit anong mangyari sa kanya, magaan. Mababaw ang kaligayahan nila. Ano yun? Mababaw ang kaligayahan? Fishbowl lang, masaya na. Ayun, kanya-kanya, kakanta-kanta pa yun, habang kumakanya, fishbowl lang ang pagkain yan. Oo. Kasi walang unresolved anger yan. Walang bitterness yan. Pero pag ang tao bitter, mga kapatid, naku, kahit nasweldohan mo ng malaki yan,
na hindi yan magtatrabaho ng maayos. Everybody say amen. Kaya maraming tao hindi makatulog kasi sino man hindi nakakatulog dito? Stress yan. Alam nyo, naranasan nyo ba mga kapatid yung bang pagod na pagod ang katawan mo, stress ka eh. Mahihiga ka, nakapikit ka, pero hindi natutulog yung isip mo. Diba? Nandun siya. Sa isip mo, tumatakbo-takbo siya. Sa isipan mo. Nadapa bigla. Tumayo, tumakbo ulit. Ay, Diyos ko. Kaya alam nyo, pag tayo ay gumaganti, mga kapatid, alam nyo nang ibig sabihin, galing yan sa ating inner, yung unresolved anger natin. Ito pa, bago ako magtapos. Kapag tayo gumaganti, nagiging katulad tayo ng ginagantihan natin. Wala ka nang pinagkaiba sa ginagantihan mo. Masama ka na rin. Amen po ba? So, wala ka lang, parang nananakit ka na rin kasi sinaktan ka, kaya ka gumaganti kasi nasaktan ka, sasaktan mo. Di wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Amen? Kaya, pag sinaktan ka, sabi mo, I'm different. Oh, umiiyak siya. I'm not at your level. No, not me. Gano'n ka. Aba, English ka pa. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam eh. Basta sabi yun eh. Oh. Not me. But you. Nobody but you. Kumanta, baliw na pala. Nabaliw sa stress niya. Si Jesus Christ, may karapatan siyang gumanti, pero di siya gumanti. Never siyang gumanti. Sinampal, dinuraan, pinahiya, pinalo, ipinako, pero hindi gumanti. Alam niyo dahil, bakit? Kasi mas mataas yung purpose niya kaysa doon sa personal niyang revenge. Mas mataas yung purpose niya. Kaya pag kayo nasaktan at naalgabyado, isipin niyo kagad, may purpose ang Diyos sa buhay ko eh. Pinahintulutan niya masaktan ako, may purpose siya. Ikaw gumanti ka, hindi mo naiintindihan yung purpose ng Panginoon sa'yo. Di ba may kasalanan ng tao? Ang kasalanan ba ng tao binaliwala ng Diyos? Tanong, binaliwala ba ng Diyos ang kasalanan ng tao? Pastor, kasi bibilis na ni Lord magpatawad. Oh. Kala mo lang yun. Namatay nga sa krus eh. Hindi niya binaliwala. Binayaran niya. Kaya niya binayaran kasi hindi niya binabaliwala. Nagdusa siya para magbigay sa atin ng kapayapaan. Amen po ba? Ang sarap kayang matulog sa labas ng kulungan. Naranasan niyo bang matulog sa kulungan? Yung nakaranas. Wala? Ako hindi ako nakaranas, mga kapatid. Pero, matatanong natin sa mga nakulong, di ba? Oh, pero anong kasing sarap na matulog hindi sa kulungan? Di ba? Kapayapaan. Hindi ka doon sa kulungan, nag-iisiksikan kayo, baho pa ng katabi mo, mainit, walang aircon, di ba? Pagkain nyo, tinatakal. Ano yung kita nyo? Walang kalayaan. Ikaw, natutulog ka sa labas ng kulungan. Yung ginawa ni Kristo ganun eh. Yung ginawa niyang pagkamatay sa krus, binibigyan tayo ng kalayaan. Hindi tayo yung nakakulong, kundi binayaran niya yung pagkakulong natin, namatay siya sa krus, mga kapatid, para mabigyan tayo ng kapayapaan. Kailan niyo po, pag kayo ay inaapi, ibigay niyo sa Diyos ang sugat na yan. Ibigay niyo sa Diyos. Pag nasaktan kayo, sabihin mo, Lord, masakit ito, pero ayaw kong maging alipin ng kapaitan. Amen? Hindi mo kayang pagalingin ang sarili mo habang hawak mo ang bit. Hindi. Hallelujah. Ano ba yan? Sino ba kasi na umimbento niyan? Hindi. Habang hawak mo ang galit, habang hawak mo ang galit, hindi mo mahihil ang sarili mo.
hawak ko ang bitaw. Di ba, ang hirap. Di ba? Inaabangan pala sa akin, sabi sa akin ng ano, sabi sa akin ng mga tatay doon sa ano, Pasto, nihintayin namin yung sinasabi mo. Ano yun? Yung hawak mo ang beat. Hindi ko gagawin yun. Kasi, sabi ko, kasi matagal ko na talagang hawak yun. So, piliin po natin magpatawad. Kahit hindi pa humihingi ng tawad yung nakagawa sa atin, mga kapatid. Because forgiveness is not approving the offense. Forgiveness is releasing yourself from spiritual imprisonment. Kaya magtiwala tayo sa Diyos, sa justice ng Panginoon. Ito ang pinakamahirap gawin, yung magtiwala ka sa hustisya ng Diyos. Maghintay ka, mga kapatid, may paraan ng Diyos, may panahon ng Diyos. Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. Hindi rin siya bulag. Hindi rin siya ignorante. Oh, hindi ignorante, hindi bulag ang Panginoon. Nakikita, secret niya, kita niya eh. Hayaan mo na yung mga nangyayaring suffering, yung long suffering, mag-produce sa'yo ng maturity. Alam, pag tinitiis mo isang bagay, nagmamature ka eh. May palagi ko sinasabi sa mga anak ko, huwag tayong magreklamo. Ano man ang dumarating sa akin, iwasan nyo ang pagrereklamo. Kasi pag tiniis mo ang hirap, ang katumbas niyan, maturity. Yung mga taong hindi sanay sa hirap, tinan mo, walang maturity. Kaya paulit-ulit na dinadaan ng Diyos doon sa hirap. Kasi hindi siya nag-mature doon eh. Hindi ka pumasa. Pero yung tao, mga kapatid, na kahit anong hirap dinadaanan, nagpapasalamat sa Panginoon. Anong ginagawa ng Panginoon? Binubuhusan tuloy lalo ng Panginoon ng biyaya. Kasi tandaan nyo, ayaw ni Lord ang reklamador. Kasi nawawalan siya ng puwang sa atin. Parang nagmamarunong tayo. Di ka naman marunong maging Diyos eh. May ganun, may kurso ba? Di ka naman marunong maging Diyos eh. Tinan mo, nahirapan kami oh. Ito kalagayan namin. Pag nagreklamo ka, mga kapatid, tinatanggal mo ang Diyos sa kanyang trono. Parang ganito rin, mga kapatid. Kaya huwag kayong magreklamador. Huwag tayong magreklamo, mga kapatid. May ginabago lang ang Diyos sa karakter natin. May nililinis lang ang Diyos sa motives natin. Mayroon lang tinuturo ang Panginoon sa atin. Kaya umasa tayo sa Kanya. Asa tayo sa Kanya, mga kapatid. Umasa tayo. Kahit saan, anumang paraan, anumang bagay, umasa tayo. Alam mo yun, prepared ka na, nag-aral ka, inayos mo, naghanda ka, nag-ipon ka. Tapos, yung ina-expect mo na mangyayari, hindi nangyari. Ayun ang Diyos yun. Kaya alam mo kasi ang bakit? Kasi hindi ka na umasa sa Kanya. Iba naman yung umasa sa Diyos na may ginagawa. Iba naman yung umasa lang at tamad talaga siya. Iba yun. Pero kung naghahanda ka, pero sasabihin mo, gagawin ko to. Pero sa Diyos pa rin ang huling desisyon. Everybody say amen. Kaya alam nyo yung ganyan, yung preparation, yung ating ginagawang conference natin. Kaalam nyo kung gaano ka-stressful yan. Stressful yan. Masakit sa ulo yan. Marami kang kabang mararamdaman. Pero pag gumihiga ako sa gabi, mga kapatid, sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, I have done my best. I am not superhuman, but I have done my best. At the day of conference, I will enjoy the presence of the Lord. Yun lang. Ganun lang. Kaya kasi iasa mo sa Kanya. Kasi pag yung sa'yo, kung sa corporate pa yan, naku, toxic na yan, maiinit ng ulo, pagpapalapit, maiinit ng mga ulo niya, sigawan na yan. Oh. Pero, relax lang tayo. Kaya pag kayo nagreklamo doon, vengeance ba? Hindi. Wag kayo kayo pa yung reklamador. Para naman itong conference na hindi kami nakapasok. Pumasal na lang kayo. Maraming crocodile doon, gusto nyo, di ba? Kaya maraming mga kapatid, maraming mga tao na walang tunay na healing. Nagpatawad sila pero walang tunay na healing, walang kapayapaan. Because still, the revengeful attitude of spirit ay nandoon, mga kapatid. Tandaan natin, ang pagpapatawad is an act of faith.
ang pagtiwala sa Diyos is also an act of faith. Kaya mga kapatid, ulitin ko, hindi nilikha ng Diyos ang puso natin para maging imbakan ng galit. Kaya, ulitin ko, sabi ng Diyos, vengeance is mine. Huwag nating agawin. Iniimbak mo dyan eh. Hindi ka imbakan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako imbakan ng galit. Amen. Ulitin ko, hindi dahil walang pakialam ang Diyos, kaya walang consequence sa iba. No. Kundi dahil may mas mabuti siyang paraan. Kaya kapag hinayaan mo ang Diyos, ang lumaban para sa iyo, magkakaroon ka ng kapayapaan, kagalingan, at espiritual na kalayaan. Wow. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Let's all stand. Lord, maraming salamat po. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na bigyan ng daan ang iyong galit. Panginoon, hindi po ito madali. Alam ko, Panginoon, hindi po ito madali. Hindi po ganun kabilis, Panginoon. Pero maniniwala kami sa iyo. Umaasa kami sa iyo. Nagtitiwala kami sa iyo. Alam namin, Panginoon, may tamang panahon. Ipagtatanggol mo kami. Ipaghihiganti mo kami. Kaya, Panginoon, dalangin namin. Sa tuwing sumasagi sa isip namin ang masasama nilang ginagawa, masama nilang iniisip, at masama nilang binabalak, Panginoon, turuan niyo kaming magpatawad. Ayaw naming mabuhay sa galit. Ayaw naming mabuhay sa hinanakit. Maraming nanakawin sa amin ang galit. Maraming nanakawin sa amin ang hinagpis. Panginoon, turuan mo kami magpatawad. Panginoon, tulungan mo kaming maintindihan na ang paghukom ay darating at darating sa mga taong gumagawa ng katampalasanan. Lord, embrace us with your Spirit. Embrace us with your love. Comfort us, Lord, in the time that we are persecuted, in the time that people are doing bad to us. God, I pray, embrace us, Lord, with your presence. And we are giving you, Lord God, we are giving you all the freedom to do whatever you want to do to them for their consequence. God, I will forgive those who wrong against us. We love them. We thank you, Jesus, for your presence. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all, brethren.